simulan ng ating gawain sa gabing ito, tinatawagan ko na si Ate Rochi para sa opening prayer. Ate Roch, the mic is yours po. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, nandito muli po kami para makakinig po ng panibagong gospel na nagmumula po sa inyo na ililit po ng aming pastor na si Pastor Fish. At sa gabing ito, Panginoon, muli po buksan niyo ang aming mga puso't isipan upang tanggapin po namin ng taus-puso ang inyong salita nang gagaling po sa Bible. At salamat din po sa mga dumalo ngayon gabi. Naway marami rin po kayo matutunan ngayon. At sa atin pag-separate po, pinapanalangin ko kayo na i-guide po kayo ng Holy Spirit saan man po kayo magpunta. At muli, Panginoon, patawarin niyo po kami saan man po kami nagkulang sa inyo. Saan man po kami nagkasala. At ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayun, thank you Ate Rochi, no? Para sa ating opening prayer. Ayun po sa lahat ng wala sa upuan. Wala, hindi kayo makakasabay sa ating ating attendance. Upo po kayo, di kayo makaka-cheer up, hindi rin kayo makaka-DJ, no? So, upo muna kayo. Yung mga nasa baba, upo po kayo. Huwag po natin bigyan ng butalya. Ayan, para tignan no, andito ba talaga lahat, no? Pag sinabi ko pong God is good, mag-cheer up ang lahat. Tapos pag sinabi ko namang all the time, magdi-DJ ang lahat, no? Kasi alam ko namang hindi lahat magmamic, kaya ito na lang. God is good. Wala na. All the time. And all the time. God is good. Ayun, ganado sila pag ganito lang talaga, no? Pag pinapaboses, hindi sila. Ayun, pa-iskan na at andito ang lahat. Ayun, tinatawagan ko na po si Ate Gabi pala para sa ating praise and worship. Susundan naman ng ating preacher sa gabing ito na si Sir Fish, no? Ate Gabi, whenever you're ready, the mic is yours po. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pagkawin, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukuwala. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di titinag
sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa paghawi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukuwala, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa oras pa ng pagsubok, matatagpuan mo kami kumaawi. Matatagpuan mo kami nagpupuri sa'yo. Sapagkat ikaw, Jesus, ay sapat na higit pa sa aking mga buhay. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukuwala, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukuwala, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Let's continue to praise the Lord. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas ng kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong hapag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo,
laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ay sa'yo, Panginoon. Ay sa'yo. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Salamat. Ayun, praise God, praise God. Maraming salamat sa napakagandang awitin, Sister Green. Magandang gabi po sa lahat. Time check, it's 8:02 in the evening. And I hope na hindi ako lag, ano? Wala po kasi ako ngayon sa bahay. So, nasa labas po ako and umalis po kami. Pumunta kami ng basta malayo kami sa amin ngayon. It's like 4 hours travel and medyo hirap sa signal kanina, buti at nakapasok kami dito sa isang hotel and merong wifi. So, praise God. Anyways, magandang gabi ulit sa lahat. Now, tayo po ay sabay-sabay na matuto sa bagong parable na ating pag-i-studyhan ngayong gabi, ano. So, the last time nag-study tayo the parable of the great price or the great pearl, ano. And napakagandang truth ng na binigay sa atin ng Panginoon during that study. But this time, this is also one of the best parable na sinabi or kinuwento ni Jesus. Ano? So, again, mga kapatid, if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles in the book of verses 47 to 50. Okay, again,
if you have your Bibles with you, mas magandang nasusundan po natin yung ating passage tonight. Ano? So again, our verse or our passage is found in the book of Matthew chapter 13 verses 47 to 50. And it says, again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the close of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Napakagandang passage. Now mga kapatid, bago pa tayo magsimula, let me give you a little bit of background. Ano? So, sinabi ni Jesus itong parable sa Galilee. Yung Galilee is isang region kung saan yung pangingisda, no, yung pangingisda is yung kanilang pangunahing pamumuhay. Now, yung audience ni Jesus, bakit dito shinare ni Jesus? So, his audience would immediately understand the imagery of a dragnet. Anyways, mga kapatid, yung title pala ng ating parable is the parable of the net. Okay? So, pag sinabi nating dragnet, nakikita nyo ba yung yung ginagamit ng mga mangingisda? Yung net na tinatapon nila sa tubig pag sila ay nangunguha ng isda. So, yun yung dragnet. Okay? And right after na meron silang mahuli or meron silang kuha, is hinihila nila ito. Okay? Now, yung Greek ng net or ng dragnet is sagine. Okay? So, ibig sabihin, a large weighted net dragged through the water to catch every kind of fish. So, yung ganitong pamamaraan, no, this method didn't discriminate. It pulled in edible and inedible fish alike, making the sorting process necessary once the net was full. So, ibig sabihin mga kapatid, pag nagtapon sila ng net and once na mahila na nila ito, merong mga isda na pwedeng makain and meron ding isda na hindi makakain. Okay? So, yung ginagawa is right after nilang mahila, they will do the sorting process. Okay? So, sineseparate nila yung mga isda na pwedeng makain and yung isda na hindi pwedeng makain. Okay? Now, the Sea of Galilee itself was known for its diverse fish species. Some considered clean and edible under Jewish law. Mga kapatid, if you have your Bibles with you, you can open it. Leviticus 11:9 to 12. Andun po yung mga kind of fish species na kinukonsider ng mga Jewish as clean. Okay? And meron ding mga unclean and to be discarded. Pag unclean yung isda na nahuli is kanila po itong binabalik sa tubig. Okay? Now, that law-based separation gives extra weight to Jesus' picture of good versus bad fish. Now, as we go along mga kapatid, malalaman po natin kung anong klaseng isda ba tayo. Fishbone ba tayo? Fishbone ba tayo o tuyo? Parang ganon. Okay? So, are we an edible fish or unedible fish? Now, sa Matthew 13, this parable is the seventh and final kingdom parable in Matthew 13. So, the chapter traces different angles of kingdom. Ano yung reception? The sower, di ba? Narinig niyo yung parable of the sower, di ba? Yung opposition, the parable of the weeds. Yung growth, parable of the mustard seed and the leaven. Yung value, parable of the treasure and pearl. And now, we will be talking about the consumption, the parable of the net. So like the parable of the weeds, tulad po ng parable of the weeds sa verses 24 to 30, 36 to 43, yung story naman ito is nag-highlight ng final judgment. Now,
Jesus' book ends the set of parables with two judgment-focused images, pressing home and certainty of accountability. Mga kapatid, yung dragnet na sinasabi natin dito, yung net is a metaphor, okay? Which underscores the universality of the kingdom's call. So everyone is drawn in, but not everyone will belong in the final kingdom. So sinabi natin sa Daniel 12:1 to 2, the sorting by angels, it echoes the Old Testament apocalyptic themes, pointing to God's cosmic justice. Now, sinabi natin sa phrase natin kanina, o sa passage natin kanina, yung fiery furnace and weeping and gnashing of teeth. Okay? The fiery furnace and weeping or gnashing, it aligns with Jesus' consistent teaching on hell, teaching about hell. Okay? Matthew 8:12, Matthew 22:13, and Matthew 25:30. Now, ano yung purpose ng parable? Yung purpose ng parable natin tonight is to warn hearers that while the kingdom's invitation is broad, its conclusion is decisive. And also, yung purpose ng parable natin is to urge discipline to remain faithful while reminding them that judgment belongs to God alone. Okay? Kaya sa mga taong judgmental, always remember, okay? Judgment belongs to God alone. Another purpose, to reveal that the end of the age is not about human sorting now, but about divine separation later. Now, that was just our introduction, mga kapatid, or just our background. So, bago po tayo magsimula sa ating word, let us all pray mo po na. Most heavenly gracious Father God, Lord, we thank you for tonight. We thank you for this opportunity, Lord, na kami po ay makapag study ng iyong word, and at the same time, Lord, makarinig ng bagong truth sa iyong mga parables. Maraming salamat po, Panginoon. I pray that you grant us wisdom and knowledge, Panginoon, na ma-reveal po namin yung truth and Jesus Christ will be exalted tonight and hindi po yung aming mga sarili. Maraming salamat po, Panginoon. This all we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. And amen. Ayun. Now, ano sinasabi ng ating text? So yung passage natin is part of a series of parables Jesus tells about the kingdom of heaven. Again, example natin, yung the sower, weeds, mustard seed, leaven, and yung treasure, and at the same time yung pearl. So yung parable po natin tonight, the specific parable follows the parables of hidden treasure and the pearl of great price. And it shifts our focus from individual commitment to the ultimate separation of people at the end of the age. Now, I would like you to notice this, mga kapatid. Take note. Yung net. Okay? Yung net, isa po yung tool ng fishermen. Okay? Indiscriminately catches fish of every kind. Okay? Again, ginagamit yung net, isa po yung tool ng mangingisda na ginagamit nilang panghuli. And yung nahuhuli nila is every kind of fish. Okay. Now, when it was full. So pag sinabing when it was full, it implies a completion or fullness of time. Next phrase natin, men drew it ashore. So fishermen sorting catch. Okay, sinosort nila yung kanilang mga huli. Next phrase, sorted the good, threw away the bad. That symbolizes separation and judgment. Next, so it will be at the close of the age. So Jesus explicitly connects the parable to the final judgment. Next phrase, angels will come out and separate the evil from the righteous.
So yung angels, they were the divine agents of judgment. Now, yung fiery furnace, weeping and gnashing of teeth. So this is an example or an imagery of eternal punishment. Matthew 13:42. Now, ano yung mga repetition and patterns dito? Sorting or separation. That is a recurring theme. Katulad na lamang sa parable of the weeds, andun nga sa Matthew 13:24-30, and yung kanyang explanation is nasa Matthew 13:36-43. Yon. So ano po yung mga pattern dito? Yung contrast. Tingnan natin yung contrast. Good versus bad, righteous versus evil, eternal reward versus eternal punishment. Now, meron akong tanong. So, what images or details stand out to you in Jesus' description of the net and the fish? Gusto ko pong sagutin po ninyo yung mga tanong na yan and babalikan ko po kayo mamaya. Okay? Now, how does Jesus himself explain the meaning of the parable in verse 49 to 50? How does Jesus himself explain the meaning of the parable in verse 49 to 50? Okay. Now, punta po tayo sa ating interpretation, mga kapatid. The net. Okay? Yung net. Ano yung net? The net symbolizes the gospel of the kingdom, drawing all people without distinction. Matthew 24:14. Now, the net includes everyone, but not everyone remains. Take note mga kapatid. Every kind of fish. Sinabi sa passage natin. Every kind of fish. Ano yung every kind of fish? It represents the diversity of humanity. So, ibig sabihin, all nations, all people, and groups. So, yung calling ng kingdom is universal. Alright? Now, the sorting. Okay, alam naman natin yung word na sorting, di ba? Now, judgment is inevitable. Pag sinabi natin inevitable is hindi mapipigilan. Hindi yun mapipigilan yung judgment. Okay? Katulad ng fisherman, distinguish edible from inedible fish. God will distinguish between the righteous and the wicked. Now, yung angels na sinabi natin, yung mga angels. So, yung angels, they are God's holy messengers, act as agents of divine judgment. Again, nasa Matthew 24:31. Next is yung the fiery furnace, consistent imagery in Matthew for hell. Okay? Yan po yung pag-picture out ni Matthew ng hell. Fiery furnace. Now, weeping and gnashing of teeth. That is the expression of anguish, regret, and hopelessness, which is used 6 times in Matthew. Now, ano yung pinaka-point dito? At the end of the age, God will bring ultimate justice by separating the righteous from the wicked. The kingdom of heaven is both inclusive in its invitation and exclusive in its final judgment. Okay? Now, yung parable of the weeds, Matthew 13:24-30, 36-43, it has the same theme. Okay? The same theme of angels separating at the end.
Also, yung Revelation 20:11-15, yung great white throne, judgment. Okay, I hope na nabasa niyo sa Revelation na yan. Now, 2 Corinthians 5:10, all must appear before the judgment seat of Christ. Lahat, okay? Wala pong matitira. All must appear before the judgment seat of Christ. Now, John 5:28-29, resurrection of life versus resurrection of judgment. Okay? Now, so sinabi or sa sinare ko pong historical background, interpretation, and observation, how do we respond? So paano ba tayo magre-respond? Now, sa ating mga believers and sa ating mga Christians, sa ating mga naniniwala sa Panginoon, how do we respond? So we have to live with urgency. Bakit? The net is being cast now. And people are being gathered. Evangelism is part of this process. Mga kapatid, meron po akong itatanong sa inyo mamaya. Okay? And also, I would like you to share your own insights mamaya. Kung ano yung nag-stand out sa inyo sa ating study. Okay? Again, for the believers, for the Christians, sa lahat po ng mga naniniwala sa Panginoon, live with urgency. The net is being cast now and people are being gathered. Evangelism is part of this process. Next is, take comfort in God's justice. Evil will not prevail forever. God will make a final separation. Examine your own hearts. Okay, let us examine our own hearts. Always remember that the assurance of salvation comes not from being in the net, but from truly belonging to Jesus Christ. 2 Corinthians 13:5. Now, para naman sa mga seekers, or mga unbelievers, mga hindi naniniwala, always remember, everyone is included in the net. There is no escape from God's kingdom call and judgment. Neutrality, yung pagiging neutral, is not an option. Okay? Eventually, each person will be sorted. Now, urgency to repent and believe the gospel before the final separation occurs. Para po yan sa mga seekers and unbelievers. Okay? Para naman sa church, okay? Avoid premature judgment. Okay? Sorting belongs to God, not us. Matthew 13:29-30. Kasi alam niyo mga kapatid, bakit kailangan natin i-avoid yung premature judgment? No? Kasi, alam niyo, nangyayari sa church to eh. Let's admit, nangyayari talaga sa church to. Let's say for example, yung isang Christian is hindi nagpa-participate sa mga gawain sa simbahan. Yung mga church members mismo, ginajudge na nila yung taong yon. Okay? Sinasabing hindi naman siya nag-grow spiritually, hindi naman gumagawa ng gawain, hindi naman laging nakasali, hindi naman nasali sa praise and worship, ganito, ganyan. Diba? Now, stay faithful in casting the net. Okay? Stay faithful in casting the net. Preach or share the gospel broadly and leave the results to God. Last but not the least, teach the reality of judgment. Why? It is part of Jesus' kingdom message. Now mga kapatid, yung Matthew 13:47-50, it teaches us that the kingdom of heaven is like a net gathering all people, but at the end of the age, God will separate the righteous from the wicked.
And yung passage natin for tonight, mga kapatid, it warns us about the judgment, and it calls us for repentance, and encourages believers to live faithfully and urgently in the light of eternity. Now, mga kapatid, bago po tayo magtapos, sino po yung mga nakinig? Sino yung mga nakinig? Ay, walang nakinig. Paki-cheer up nga sa mga nakinig. Ayun, sino yung mga nakinig? Si An-An, yes. Thank you, An-An, nakinig. Ayun, meron din mga nakinig. Si Bonita, yes. Maraming salamat. Di ba? Kakagising mo lang. Maraming salamat sa pakikinig, Senpai. Ayun. Now, I have a question. Ano yung sinasabi nating dragnet sa passage? Ano yung sinasabi nating dragnet? What does it symbolizes, or what does the dragnet represents? Open lang po ng microphone yung gustong sumagot. Wala pong mali and wala pong judgment dito, and wala po din pong discrimination sa ating mga sagot. Okay? Ay, walang sasagot? Ano po yung dragnet? Ano po yung simbolo, nagsisimbolo sa dragnet? What does it symbolizes and what does it represents? Bible telling, okay? Thank you, Anan. Bible telling, sino pa? Yes, the gospel. That's the gospel, Mrs. Gojo. Thank you. Yes, Brother Senpai. Ano, nasabi ni Cheska, pero yung dragnet doon sa story is, ano siya, ginagamit siya dati na para sa manghuli ng isda, tsaka sa parables naman, nagre-represent yung dragnet na word of God, which is being shared to everyone. No? Yes, that's correct. So yung dragnet sa ating parable, it represents the gospel. It represents the word of God. Okay? So ibig sabihin, yung dragnet represents the gospel. Okay? Yung fish or yung isda, ano naman yung nire-represent ng isda? Hindi po ako fishbone yung pangalan ko, pero hindi po ako yung nasa parable, okay? Na ano yung nire-represent ng isda? Yes, Brother Senpai. Ako ay hindi, tayong mga tao, no? Exactly, that's correct. So, the fish represents the people. Okay? Oh, nakikinig sila. Thank you. Marami tayong makukuha kasi. Now, another question. Sino naman or ano naman yung nire-represent ng mga angels? Ayon sa sinabi ko kanina, ano yung nire-represent ng mga angels? Judgment? No. Judgment, okay. Another answer? Ayos lang yan, Mrs. Gojo. Jessica, ayos lang yan. Sino pa? Judgment, okay. Judgment also. Okay, sino pa? Sila yung magse-separate. Okay, sila yung magse-separate.
Now, sino yung makakapagbasa ng Matthew 24:31? Pakibasa ako, please. Matthew 24:31. Paunahan na lang sa mga sa marunong magbasa, ano? Again, Matthew 24:31. Pabasa ako, please. Sige, Ano lang, Brother Senpai. wala mang nag-hands up. Sige lang. Matthew chapter 24 verse 31. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end to heaven to the other. Okay, thank you, Brother Senpai. So, ibig sabihin, yung mga angels, they are God's holy messenger. Okay? They are God's holy messengers, and they act as agents of divine judgment. Okay? Now, ano naman yung sinisimbolo ng sorting, ng pag-sort? Alam niyo yung sorting, di ba? Alam niyo naman yung meaning ng sorting? Ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog yung sorting, hinahanay? Or ano ba yun? Sorry, hindi ko masabi sa Tagalog yung sorting. Yung pagpapangkat-pangkat, tama ba yun? Yung pag-sort, send ko sa inyo dito para, ayun. Election, Okay, election. Okay. Paghati-hati. Okay, paghati-hati. Alright. Ano yung pagsosort dito? Ano yung dito? Ano yung sinisimbolo ng sorting? Categorization. Okay, categorization. Alright. And, sino pa? Okay. So, sasagutin natin. Yung sinisimbolo ng sorting dito, mga kapatid, is the judgment. Okay? We are talking about, yes, the final judgment. Very good. Again, the final judgment. Katulad nga po ng ginagawa ng mga mangingisda, no? They distinguish edible from inedible fish. Katulad din yan sa gagawin ng Panginoon. God will distinguish between the righteous and the wicked. Ayun. Now, meron akong question, mga kapatid. And this question is not only for one person, but para po ito sa lahat. No? One question or personal po ito. Personal question, and wala pong mali. Okay? Wala pong mali sa inyong isasagot. Now, the first question. In what ways might we be tempted to do the sorting ourselves rather than leaving judgment to God? So, anong mga pamamaraan na tayo ay natitempt na gawin yung sorting sa sarili nating pamamaraan rather than leaving the judgment to God? Yan, maganda yan. Sa anong mga pamamaraan na maaari tayong matempt to do the sorting ourselves rather than leaving the judgment to God? Okay, sino yung gustong sumagot? Again, yung question ko is it is for everyone, and we for sure meron tayong iba't ibang mga kasagutan. And again, sasabihin ko sa inyo, this is your personal insight and wala pong mali sa inyong isasagot. So wag po tayong mahiya. Kasi there is a possibility na yung sagot natin is merong mapupulot yung iba. Okay? So wag mo nating itago. Go. Again, yung question natin, sa anong pamamaraan na maaari tayong matempt na gawin yung sorting, no? Rather than
hayaan yung Panginoon to do the judgment. Di ko Di mo maintindihan? Tama ba yung Right. example ko? Minsan na-judge natin pag merong namamatay, ayun, mabait yun, mapupunta yun sa langit. Ayun pala, inom yun, mapupunta yun sa impyerno. Tama ba ako sa nuggets ko? Parang ganun yung example. Yes, actually, hindi lamang siya sa hindi lamang siya sa mga taong namamatay, pati na rin sa mga pati na rin sa buhay pa. Ano? Sige. Di what I Nice mean ba, nag-judge tayo? Oo, nice example, Brother Senpai. That's exactly it. Yes, tama. Thank you. Sino pa? Sino pa yung gustong magbigay ng kanilang sagot? Again, mga kapatid, wala pong mali sa sagot natin, okay? That is your own insight and wala pong mali. I'll give you example. Okay? I'll give you example. No? Sa anong mga pamamaraan ba tayo laging natitempt to do the sorting? Kaya nga pag sabi nating sorting, pag-judge, di ba? Pag-judge or judgment. Okay? So, examining our hearts, we may claim that we're Christians, but we should also check if we're living in ways that reflects our faith. Ayun, napakagandang sagot. Thank you, Mrs. Gojo. So, alam niyo yun, I know for sure na-experience na natin yung mag-judge ng ibang tao. Right? Ito yung pinaka-famous na example. Don't judge the book by its cover. Yan. Diba? Yan yung yan yung pinaka-best way or pinaka-best na example. Yan. Don't judge the book by its cover. Lagi tayong nagja-judge ng ibang tao. Right? Kahit hindi pa naman natin alam yung totoong pagkatao nila. Katulad na lamang ng isang magsasaka na gustong bumili ng sasakyan. May pera naman, pero yung pormahan niya na para bumili ng sasakyan is parang hindi maka-afford hindi maka-afford bumili. Right? So yung seller or yung agent sinabihan yung tao na yon, o yung isang magsasaka sinabihan na hindi po kami nagbebenta. Parang hindi ka naman makakabili, yung pormahan mo parang hindi ka naman makaka-afford ng sasakyan. Parang ganun. So, sinajudge agad yung tao. Okay? So, that's what we call a judgment. So, ano ba yung mga pamamaraan na sa tingin nyo na laging natitempt yung tao na mag-judge sa ibang tao rather than leaving the judgment to God? Okay? So, sa tingin ko, wala na ibang sasagot. But thank you, Brother Senpai. Thank you sa mga nasumagot, Mrs. Gojo and all. Now, one last final question. So, if the net is being cast now, what practical step can you take this week to join in that kingdom work? Remember, yung net, ano nga ba yung net ulit? Yung net is yung gospel. Okay? The net is the gospel or the word of God. So, ibig sabihin, if the gospel or if the word of God is being cast now, ano yung mga practical step na kaya mong gawin this week para makasali ka sa kingdom work or sa gawain para sa kingdom. Ngayon, sino makakapagbigay ng isang napakagandang example? Yes, Brother Senpai. First thing to do is repent, no? Surrender everything to Him para malinis ka niya sa iyong mga kasalanan.
Then, read His words. Read Bible every day. Next tips is, ibahagi mo sa iba yung mga nalaman mong katotohanan na galing sa kanyang mga salita. Nang sa gayon ay mas marami pa pong makarinig ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Ayun. Thank you. Thank you, Brother Senpai. Isang napakagandang sagot. Yes po, pwede pong own opinion. Yes, wala pong mali. It's your own answer, it's your own opinion, and wala pong mali. Okay? Go, go, go. If yung net is tinapon or kinast na yung net, nakikita nyo naman kung paano i-cast ng mga fishermen yung net, di ba? Pag nanguhuli sila ng isda. Right? Now, if the net is being cast now, ano yung mga practical step na kaya mong gawin this week para makasali ka sa gawain ng kingdom? Ayun, napakagandang sagot. Thank you, Coffee. Coffee ba yan? Okay. Yung sagot niya is to show Christ-like love through my actions by choosing kindness over judgment. Ayun, napakagandang sagot. Thank you. Thank you, Coffee. And saka dapat nagsasalita man yan sila. Oo nga, ayaw nila magsalita eh. Sige. Ayun. Alam nyo, mga kapatid, sa lahat ng mga sumagot, lahat po ng sagot ninyo is tama. Okay? If you do those particular things this week, okay, para po makapunta sa kingdom of God or ang steps to go, we have to learn to respect and care. Okay? Learn to respect and care too. Okay? And care too. May ano pa, may karugtong pa yan. Ano, Anan? Okay, and care to others. Oh, hulaan natin yung dugtong. Sabi ni Senpai, others. Respect and care to fishbone, everyone. Ay, sorry. Okay. So, para makapunta sa kingdom of God or ang steps to go, we have to learn to respect and care to others. Yung kay Celestine, ha-ha-ha pa talaga. Respect and care to ha-ha-ha. Respect and care to everyone. Respect and care to fishbone. And respect and care. Yes. So, yung ibig sabihin ni Sister Ann dito is to everyone. Okay? So, sino yung nakatama sagot? Okay, si Mrs. Gojo. Ayun, si Jessica. Thank you, Ann, sa napakagandang sagot. Oh, ayan, others. Oh, di ba? Mali. Mali yung everyone. Others, rather than judging with their appearance without knowing their real heart. Ayan, napakagandang sagot. Kung maiintindihan niyo yung sagot ni Ann, isang napakagandang sagot din. Okay? So, si Celestine yung naka-geng-geng na may magandang gabi sa'yo. Thank you at nakapasok ka dito, sa tingin ko, hindi mo naabutan yung natin, yung kabuuan. Okay? It's okay. Pero, eto, mga kapatid, I'll give you example. No? So, if tinapo na yung net or yung gospel, the best step to do is to listen and be part of that net. Okay? Be part of that net. Paano magiging part ng net? If you receive the gospel, share it to others.
Okay? If you have received the gospel, if you have heard the gospel, include yourself in the net. Okay? Include yourself in the net, and for you to do or to join in that kingdom work is for you to share the gospel. Okay? Share it with others. Alright? Now, mga kapatid, again, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa ating parable tonight, sa ating another parable series. And next Saturday siguro, we will have another parable, no? Na ating i-study. But this time, sino yung makakapagbigay ng kanilang insight or yung talagang mas tumatak sa inyo sa ating study tonight? I'll give the microphone to you, mga kapatid. Binibigay ko po sa inyo yung mic, or either sa mga gustong mag-share, you can type your answer sa baba. Ano pong time mag-start tomorrow? Si Senpai yung Brother Senpai. What time daw mag-start tomorrow? Mag-announcement na lang siguro mamaya, no? Para Oo, kahit sige. wala sa program yung announcement. Kasi medyo maaga naman tayo natapos. Oo, okay. Sige. Ano? Okay. Sino yung gusto mag-share? Ano? Wala? Ano? Wala bang talagang nag-stand No. out sa inyo tonight? Okay. Ano ka? Ano? Okay, baka nahihiya ang all. Okay. So, since na wala namang mag-share or wala namang maglalagay ng kanilang insights tonight, I think magra-wrap up na tayo, no? So, it's already 8:46 and medyo maaga tayong natapos kasi nga we have like a very short yung passage natin tonight, and kahit na short, still it's very rich kung para sa akin, and sa lahat po ng mga nakinig, I hope na kayo po ay may napulot. And by the way, mga kapatid, yung isa, I just would like to share this, the last time nung shinare ko to sa church, yung pinaka-question nila sa akin is, how would we, paano ko malalaman if ako yung isda na edible? Ano ka gani? Okay? Paano ko malalaman if I am an edible fish or unedible fish? Kasi nga 'di ba, sabi natin kanina, merong sorting na nangyayari. Yung isda na makakain is sineseparate doon sa isda na hindi nakakain. Tama? So, yun yung pinaka-question. So, bakit nga ba ginamit yung ganong imagery or ganong example ni Jesus? So, yung pinaka-punto doon, alam nyo ba, na in Jewish traditional diet, meron silang isda na pwedeng makain and meron ding isda na hindi makakain. Yung mga nakakain na isda is yun lang yung may mga hasang. Okay? Yun lang yung may mga hasang. And yung pinaka-question doon, yung isa, tinanong ako ng isa, paano yung mga shells, paano yung mga squids, paano yun? Wala naman silang hasang, parang ganon. So, still,
again, sa ating sa Jewish traditional diet, no? Meron talaga silang meron silang 'yan, oh, 'di ba? Sinasabi ni Brother Senpai. Everything in the waters that does not have fins and scales is detestable to you. Ayan, sinabi yan sa Leviticus. But here's the thing, mga kapatid. Okay? Here's the thing. Yung Leviticus, ano ba yan? Nasa Old Testament or nasa New Testament? Brother Senpai. Di ko din alam kasi di pa ako malalim talaga. Yung Leviticus, sino yung makakapagsagot sa akin ng if nasan ba nakikita yung Leviticus, if it is found in New or Old? Is it found in New or Old? Yung makakasagot, bibigyan ko ng itlog. 5, 4, 3, 2, 1. Yung Leviticus po ay nasa Old Testament. Ayun. Diba? So, if nasa Old Testament yung Leviticus, ano nga yung, nasa na nga ba tayo ngayon? Oh, 'di ba? Yung Old Testament is by law. Tama? New Covenant or yung New Testament is by grace. So, yung tanong, are we allowed to eat everything in the waters that does not have fins and scales? Allowed na ba tayong kumain? Yes, of course, we are allowed. That's right. Kasi nga, tingnan nyo, yung, katulad na lamang ng let's say for example, another example, yung shells, meron bang scales and fins? Yung mga shells, wala, 'di ba? Yung mga crabs, 'di ba? Yung mga crabs, yung mga shrimps, 'di ba? So yung mga seafoods na yon, they were also created by God. And they are eatable. So, bakit hindi natin pwedeng kainin? Ayun, 'di ba? Maliban na lang kung may allergy ka sa seafood, so hindi ka pwedeng kakain, 'di ba? Kung may allergy ka sa seafoods, then wala. Hindi ka makakain. Tama? So, ganun lang yung kasimple, mga kapatid. Okay? So, again, thank you sa lahat ng mga nakinig. So, it's not what we eat, but what comes from our mouths. Iba din. Tama. It's not, hindi yan sa kung ano kinakain natin. Nasa kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Yes, tama. Exactly, Brother Senpai. Thank you, thank you. Now, this time, time check natin, it's 8:52. So, let us, let's wrap up. So, bago po tayo magtapos, Celestine, andyan ka ba, Celestine? Magsalita ka nga. Calistine, parang gamot. Parang gamot Calistine. Okay, so parang wala si Celestine. Kiye, andyan ka ba, Kiye? Bumuses ka nga. Wala din. Brother Senpai, alam ko andyan ka. Oh, hindi tawa-tawa ka pa. Eh, andito. So, can you close us in a prayer? Ayoko. Sige po, sige. Ayun mga kapatid, let us pray, no? Panginoon, maraming salamat sa iyong salita ngayong gabi, no? Maraming salamat sa kalaman na iyong binigay sa amin ngayon, sa pagmamahal at sa pag-ingat sa amin araw-araw. Naway gabayin niyo po kami na sa aming mga gawain. Ikaw po ang manguna. Bigyan niyo po kami ng kaalaman. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan nang sa gayon lahat ng aming marinig sa iyong mga salita ay aming maitunom sa aming mga puso't isipan at aming ring may bahagi sa iba
nang sa gayon ay mas marami pa pong makarinig ng iyong salita at malaman ang katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Lahat ng papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang po. Amen and amen. Ayun, amen Ayun, and maraming amen and amen. Yan, go Brother Ayun, Senpai, sorry. maraming salamat sa lahat ng mga umattend, no. Naway sa susunod na gawain natin ay sama-sama pa rin tayong lumalim sa salita ng Diyos at sa kanyang pagmamahal. Magandang gabi mga kapatid. God bless you with your family po. O nga pala, sa nagtatanong kanina si Ann, ang susunod natin na gawain bukas, no, ay prayer meeting po 8 p.m. ng gabi pa din dito sa Family BR ng Zion. Baka gusto nyo din, ilapag ko na lahat ng announcement. Opo. Ago na ba? Ago na lang, lapag ko na lang lahat ng announcement. Narito po ang aming mga gawain, no. Tuwing Monday po ay nagkakaroon tayo ng gospel sharing. Dito po nakakarinig tayo ng magagandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. Start po siya 8 p.m. no ng gabi. Pag wala dito po sa gospel, pag di pa namin napuntahan yung Family BR new or personal BR, pwede po kayong magpaset sa amin ng schedule din for gospel sharing. You can message the officers of Zion or sa akin po, no, para ma-schedule namin tayo sa araw na yan. 8 p.m. po siya ng gabi tuwing Monday. Tuesday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Awaken Night. Dito po ay malalim na usapan about Bible, na tulad din ng ginagawa natin sa kanya-kanya nating churches tuwing Sunday. Start po siya 8 p.m. no, sa Family BR ng Zion. Wednesday po ay nagkakaroon tayo ng spiritual series. Tulad ng ginawa natin ngayon, no, nagkakaroon tayo ng Bible study and one-on-one interaction with our preacher. Start po siya 7:50 p.m. Yung preacher natin dito ay si Sir Fishbone, na. Tapos, Thursday naman po ay nagkakaroon tayo ng prayer meeting dito po. Tinuturuan tayo pa na manalangin, bakit need manalangin, at kanino manalangin, no? At tumatanggap din tayo dito ng prayer request. Kaya kung meron man kayong mga gustong ipag-pray sa ating Panginoon, no, pwede nyo po yung i-message sa officers ng Zion or mga members or sa aming mga Jesus workers para sa araw na yan ay sabay-sabay natin yung ipag-pray. Dito po yan sa Family BR ng Zion, 8 p.m. ng gabi po. Sa cell group po natin, sa Friday po, nagkakaroon tayo ng cell group, no. Dito po ay tinuturuan tayo paano mag-devotion and nakakarinig tayo dito ng mga testimony kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Start po siya 7:40 p.m. sa Family BR ng Zion. Dito rin po yan sa Family BR na nagaganap. Saturday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng kids pincher. Itong kids pincher po ay tinuturuan natin yung mga bata na 15 below. Kaya kung meron mo kayong anak-anakan dito sa WePlay, wag po kayong mahihiyang idulog yan sa Family ng Zion upang sa gayon ay habang bata pa sila ay mag-guide na sila, no, kung sino si Jesus at sa kanyang mga salita. Start po siya 3 p.m. ng hapon dito sa Family BR ng Zion. And Saturday naman po ay nagkakaroon tayo ng spiritual series night. Dito po medyo maaga siya, 5 p.m. po siya nagsisimula. Yung ating preacher pa din ay si Sir Fishbone. Saturday din, meron tayong Bible study sa personal BR ni Sir Sen. Yung preacher natin dyan ay si Ate Zia. Kaya kung free kayo that time, wag ko yung mahihiyang pumunta sa BR ko, no, upang makarinig ng salita ng Diyos at sabay-sabay tayong lumalim sa kanyang pagmamahal. Then, yung Jesus Workers, lalapag ko ba? Ayan, may magandang balita po ang Zion family. Ang Zion po ay recruiting ng Jesus Workers po. Ito yung mga taong wala sa family ng Zion pero hindi siya naging hadlang para makaisa sa ating gawain, no, sa paglingkod sa ating Panginoon at magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Ang example ng ating Jesus Workers ay si Sir Sen. Sir Sen lang ba? Si Celestine. Dahil wala na siya sa family ng Zion, so kukunin na namin siya sa Jesus Workers. Yan po yung mata. Wala sa family ng Zion pero hindi siya naging hadlang, no. Sa paanong pamamaraan po kami nakapaglingkod? Sa pag-preside, no, yung ginagawa ko ngayon na pag-iingay. Sa pagkanta, sa pag-opening prayer, sa pag-word, pag-verse of the night, pag-scripture reading. Kaya kung meron man kayong mga ganong talento, no, huwag kayong mahihiyang magpagamit sa ating Panginoon at magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join our team, serve with purpose and passion.
build community and faith, make a real impact, grow spiritually. Ayun, paalala lamang no, lahat ng ating ginagawa dito ay hindi po para parangalan. Ang Family BR or BR o sino mang tao dito sa WePlay, isa lang po talaga yung goal natin, to make Jesus known po. God bless you with your family mga kapatid.